Blessed day to everyone po sa inyong lahat. Isa pong pinagpalang araw na po ang aking dalangin na sumainyo sa araw pong ito. By the way, salamat po sa inyong pananalangin for our safe travel. We arrive safe and sound. Salamat po. At dalangin ko po na patuloy isama po ninyo kami sa inyong mga panalangin. Ano po? Tayo po ngayon ay dadako sa isang sermon na kung saan bibigyan po natin ng emphasis ang tema po ng Assemblies of God sa taong ito, which is enforce. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Yan po ang ating mapapakinggan na aral o mensahe buhat sa Panginoon ngayong araw na ito. Pero bago po yan, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa pagkakataong ito that even just through Zoom, Lord, we can have fellowship, we can connect to one another, and we can minister through your words. Panginoon, salamat po sa technology. Pagpalain po ninyo ang aking mga kapatid na makakapakinig ng recording na ito, and I pray, dear God, that you will center their attention in listening on this sermon, Lord. Father God, give your anointing, Lord. Tulungan niyo po kaming magkaroon ng sapat na pangunawa upang maintindihan po namin ang mensahe mo sa araw na ito, Panginoon. At dalangin ko po ang iyong pagpapala sa lahat ng aking mga kapatid na nanonood ngayon sa recording na ito. Samahan niyo rin po sila at samahan niyo po ako sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Ito po ang aming panalangin. Amen and Amen. Hallelujah. Praise God. Ulitin ko po, ang ating pong topic ngayon is about the theme of the PGCAG, the Philippines General Council of the Assemblies of God, and it's the theme enforce. Dinagdagan po natin ito because we want to give a definition of what are the things, the most special thing that we need to enforce in our church. Na po, ang ating pong pamagat ngayon is enforce, embracing the challenge of faithful service. Ito po ay bibigyan natin ng scriptural reference sa Matthew 25:14 to 30 at sa 1 Thessalonians chapter 5:23 to 24. Doon po sa Matthew 25:14 to 30, just to save time in our recording so that hindi po mahirap i-upload itong video na ito, I will just give you an idea no po kung ano ang sinasabi ng Matthew 25:14 to 30. Ito po yung tungkol sa parable of the talents, na kung saan yung tatlong tao ay binigyan ng 5 talento, 2 talento at 1 talento. The story or the parable is familiar to all of us. Familiar po sa atin ito. Yung pinagkatiwalaan ng 5 at 2, sila'y nagtapat. Ginawa nila kung ano yung ine-expect na gawin nila ng kanilang master. But the one who was entrusted with 1 talent, hindi niya po ginawa yung kung ano ang inaasahan na dapat gawin niya ng kanyang master. At alam na po natin that he was rejected. Unlike the other 2, they were welcomed by their master by saying, "Well done, thou good and faithful servant. Enter thou into the joy of thy master." Alam niyo po, ang sermon tungkol sa temang ito, enforce, ay magpapalakas sa mga mananampalataya na magiging aktibo po ang bawat isa sa pagsunod at pagdiskubre. Everyone will be actively involved in discovering and doing God's will.
No? Hindi lamang po ito sa paniniwala, hindi lamang po ito sa salita, kundi maging sa gawa at ito'y makikita sa ating pananampalataya. Yung pong salitang enforce will emphasize the importance of acting on one's faith. Na po, yung salitang enforce. Alam niyo po, nung nandun po kami sa Negros, binigyan po ng mga Tagalog, yung mga Tagalog na Pilipino, binigyan po nila ito ng kahulugan sa Tagalog na ipatupad. To them, enforce is ipatupad. Ano? So ito pong enforce na ito, no, would emphasize the importance of acting. No? So gagawin natin yung lahat ng pinaniniwalaan natin, tinatayuan natin patungkol sa Diyos, hindi lamang sa pamamagitan ng paniniwala, hindi lamang po sa magitan ng salita, kundi ito ay makikita, no, sa gawa ng ating pananampalataya, no, lalong-lalo na po sa pagpapalaganap, no, in the advancement of God's kingdom. Alam niyo po, kung titingnan po natin ang kahulugan ng salitang enforce sa dictionary, ang kanyang ibig sabihin ay to urge with energy, himukin, na po, to compel, ganun din ang ibig sabihin po niyan, himukin, and to carry out effectively, gawin ito na may buong kahusayan, no po, gawin ito ng epektibo, no po, so to enforce. Pag tiningnan mo po ang kahulugan ng salitang enforce, the next question that will pop up in our minds would be the question, what are the things we need to enforce? Kung ang salitang enforce sa Tagalog ay ipatupad at ang kahulugan nito ay paghihimok, no po, ang susunod na maaaring tanong na pumasok sa ating isip, ano ba yung mga bagay na dapat nating ipatupad? Sa gawain ng Diyos, sa ating fellowship, sa ating church. Amen? And base po sa ating teksto, isa pong napakahalagang bagay na dapat po nating makita, no? Gawin ng bawat isa sa atin yung pagtatapat sa paglilingkod. Alam niyo po mga kapatid, ako naniniwala po ako, the very essence of our calling is about faithfulness in our service. Pag sinabi po nating essence, yung pinakakalidad, tinawag ka ng Diyos. At sa pagkakatawag sa iyo ng Diyos, hinirang ka ng Panginoon, hinirang tayo ng Diyos. Sa pagkakatawag ng Panginoon sa atin, isa po ang magbibigay kalidad niyan, yung katapatan. Marami pong Kristiyano, they give definition of calling based on salvation alone. Hindi ho masama yun. Hindi ho mali na tinawag tayo ng Diyos para maligtas. Totoo po yun, pero hindi po yun lang. Kung ako po tatanungin ninyo, I believe from the beginning of time, the very reason why God created man is for partnership. Pasigin po ninyo, nung gawin ng Panginoon ang nilikha, nakita niya napakaganda. At meron siyang isang na-realize, there should be someone that will manage his creation. At doon niya naalalang gawin si Adan. So that there will be someone to manage the creation. And that is partnership. And that is service. And what the Lord expects from man, from Adam, is to be faithful on that trust. So ako po naniniwala ko from the beginning of time when God created man, and even today when God called us and raised us to be His own, the main essence of that is service, faithfulness
in service. And the very heart, my friends, the very heart of everything we do for the Lord is faithfulness. That's the heart. Sabi po ni Paul, whatever you do, whether you eat, you drink, do it all for the glory of God. And that has something to do with our heart, our love, our affection for Jesus. And to this, my friends, we need to give an excellent response. Yung kagaya po nung ginawa ni Isaiah in Isaiah chapter 6. Alam po natin, no? Si Isaiah nagpunta sa templo, no po, because he was searching for an answer because of the untimely death of their king, and King Uzziah was that time a significant good king, no po. So, si Isaiah po pumasok sa templo, sumamba siya, sinamba niyang Panginoon, and the Lord revealed to Isaiah of His purpose. And God gave His challenge to Isaiah by saying, "Whom shall I send?" At si Isaiah po ay nagbigay ng isang napakagandang pagtugon sa panawagang ito ng Diyos. Ang sabi po ni Isaiah, "Lord, nandito po ako, isugo niyo ko." In the same manner today, in our service to the Lord, God is looking for Isaiahs. Yung kagaya ni Isaiah na tutugon sa panawagan ng Diyos na tayo'y magtapat sa paglilingkod sa Panginoon. Sapagkat ito, kapatid, ang magbibigay kahulugan ng ating pananampalataya kapag tayo po ay kukunin na ng Diyos. Napakasarap po marinig. Buhat sa Panginoon yung mga katagang, "Well done, my good and faithful servant." Alam niyo po, kung iniisip po ng iba na parang napakahirap, Pastor, sa mundong kung saan napakalakas ng materialismo, napakataas ng struggle sa mga bagay na material, sa mga bagay na pinansyal, parang napakahirap. Kapatid, meron po akong ibabahagi sa inyong 3 punto na po why we need to render. Bakit kailangan nating magbigay ng isang tapat na paglilingkod sa Panginoon? Unang-una po, mga kapatid, yung pundasyon ng tawag. When I say foundation, ang tinutukoy po nito yung pasimula. Kanina binanggit ko, tayo po'y hinirang ng Diyos. Sinong humirang sa atin? Ang Diyos. He was the one who raised us. No po, He was the one calling us, encouraging us, enforcing us. Anong ibig sabihin ng enforce? To urge, to compel. Himukin na tayo'y magtapat. No po, ito po ang panawagan, ito ang paghihimok ng Diyos para sa kanyang iglesia. Ang tupdin yung daan patungo sa katapatan. And why is that? Bakit ganon ang panawagan sa atin ng Diyos? Alam niyo po, sa Bible, ang sabi po ni Jesus, "Pag nakita ninyo ako, parang nakita ninyo ang Ama." One of the characteristics of God is that He is faithful. The very image of Jesus is faithfulness. Kaya mga kapatid, yung mga anak ng Diyos, anuman ang kanilang pinagdadaanan sa mundong ito, anumang kahirapan, no? Sabihin mo na yung pinakamahirap na kalagayan sa mundong ito. Ang inaasahan sa inyo ng Diyos, pagtatapat. Sapagkat sa Panginoon, hindi po imposible ang pagtatapat. Kasi siya ay nagtapat, siya ay tapat, at kaya niya tayong tulungan na magtapat. Kung tayo ay aasa, magtitiwala, at magdidepende sa Kanya. It should be the nature of the beloved ones of God.
Alin? Yung pagtatapat. Kung ito'y katangian ng Diyos, dapat ito rin ang maging katangian natin. At pasigin po ninyo yung sinabi ng Panginoon dun sa dalawang nagtapat sa pinagkatiwalang talento sa kanila. Well done, thou good and faithful servant. Enter thou into the joy of thy master. Faithfulness is the door to eternal joy. Faithfulness is our reward to receive that eternal joy, eternal fellowship with God. Kaya kung walang pagtatapat, kapatid, hindi mo mararanasan ng langit. No? Because faithfulness is the very key to enter the eternal joy of God. Well done, thou good and faithful servant. Why they were welcomed to God's kingdom? Because of their faithfulness. The foundation of our call is God. Siya ang humirang sa iyo, siya ang humihimok sa atin na tayo'y magtapat. Amen. At pangalawa po, mga kapatid, why I believe that this call is important and this call is possible. And the reason why it is possible should be the motivation. Na po, sinasabi ko po na ang pagtatapat ay posible. Magagawa natin. Magagawa natin. At yung dahilan kung paano natin magagawa, yun dapat ang magbibigay encouragement sa atin. Okay? Itutuloy ko po. The motivation of the call is this. God, siya yung naghirang sa atin. He was the one who raised us. He is the faithful one. He cannot fail. Hindi bibiguin ng Diyos yung mga magtitiwala sa Kanya. Alam niyo po kung bakit may mga Kristiyanong nabibigo? Alam niyo po kung bakit may mga pagkakataon na nabibigo natin ang Diyos? Kasi pinili nating magtiwala sa sarili natin. Pinili nating bigyan ng karapatan ang laman kesa sa Espiritu. Pero sa mga anak ng Diyos na patuloy na magtitiwala sa Panginoon, mga kapatid, sasabihin ko po ito sa inyo, hindi kayo bibiguin ng Diyos. Ang sabi po ni Pablo kay Timoteo, when we are faithless, He remains faithful. So ang katapatan ng Diyos hindi nakabase sa performance mo. Ang katapatan ng Diyos nakabase, kapatid, sa kung sino siya. Na po, hindi ho nababawasan ang katapatan ng Diyos dahil sa iyong gawa. Ang katapatan ng Diyos ay dahil sa kanyang pag-ibig, dahil sa kanyang kahabagan, at dahil sa kanyang kagandahang loob. Kaya kapatid, kung sinasabi mong napakalaki ng iyong pinagdadaanan, alin ba ang higit na malaki? Yung pinagdadaanan mo o ang Diyos? It is just a matter of looking at your faith, exercising your faith. Naniniwala ka, napakalaki ng Diyos mo. Tapos ngayon may problema ka. Sasabihin mo, hindi mo kaya. Parang sinabi mong, maliit ang Diyos mo. Parang sinabi mong, ang Diyos mo hindi ka kayang tulungan. Parang sinabi mong, ang Diyos mo ay hindi tapat. Kapatid, sa mga taong patuloy na magtitiwala sa Diyos, kahit ano ang kanilang pagdadaanan, yung paglilingkod nila sa Diyos ay hindi po maapektuhan sapagkat naniniwala sila, hindi sila bibiguin ng Panginoon. Isang halimbawa po dyan si Job. Si Job, nung walang pagsubok, nung walang kahirapan, sumamba siya. At nung dumating yung mga matitinding pagsubok sa kanyang buhay, sumamba pa rin. Meaning to say, yung iyong paglilingkod at ang iyong pagsamba ay hindi nakadepende sa iyong sirkumstansya. Ang iyong paglilingkod at pagsamba sa Diyos ay nakadepende sa iyong puso kung gaano mo kamahal ang Diyos. Amen po ba mga kapatid? At pangatlo po mga kapatid,
na isang dahilan kung bakit kailangan po nating gawin itong panawagang ito, enforce embracing the challenge of faithful service. Sabi ko po kanina sa inyo, ang enforce is to urge, himukin. Ipatupad, sabi po doon sa Negros. Kung ang salitang enforce, ang kahulugan ay paghihimok o pagpapatupad, ang susunod na tanong ay ganito: ano ang dapat ihimok? Ano ang dapat ipatupad? Ang sagot po dyan, katapatan sa paglilingkod sa ating Diyos. Faithfulness in our service. And what are the reasons para gawin po natin ito? Sabi ko po sa inyo, because of the foundation of the call. Sinong tumawag sa atin? Ang Diyos. Ano ang motivation ng panawagang ito? Tapat ang Diyos. Alright? But definitely, my friends, this call will give us challenges. Bibigyan tayo ng mga hamon. Basahin po ninyo yung ating scripture text. Yung parabola tungkol sa talento. Ano po yung mga hamon na hinarap ng tatlo? Yung pinagkatiwalaan ng 5, yung pinagkatiwalaan ng 2, yung pinagkatiwalaan ng 1. What are the challenges they face? Number 1, commitment. Commitment. Pinagkatiwalaan ka. Tinawag ka. Paano ka tutugon? Yung iyong integridad. Yung integridad mo sa iyong pananampalataya. Yung integridad mo sa iyong relasyon sa Diyos. Pangatlo, obedience, yung pagsunod mo. And then number 4, faithfulness. These are 4 challenges that we will face on this call to embrace the challenge of faithfulness. Alam niyo po, mga kapatid, bilang mga Kristiyano, dapat kabisado natin ang Bible. It is the food of our spiritual life. At sa pagbabasa po natin ng Bible, matutungayan natin simula pa dun sa simula, sa Old Testament, hanggang sa kasalukuyan, sa New Testament. Makikita po natin, kapatid, yung lahat ng nakaranas ng kapangyarihan ng Diyos. Yung nakita nila kung paano kumilos na may buong kapangyarihan ang Panginoon sa kanilang mga buhay. Ito po yung mga taong nagtapat. Minsan tayo, nagtatanong tayo No, hindi natin maiwasan kung minsan magtanong. Yung iba nga, naiinggit pa Bakit yung karanasan nung ibang Kristiyano sa kanilang pananampalataya ay iba sa ating karanasan? Kung minsan pinagdududahan natin sila, parang nag-exaggerate sila. Bakit ako? Hindi naman ganon. But have you come to a point na nagtanong ka, yung pagtatapat mo, kagaya ba ng kanilang pagtatapat? Bakit sila nakakapagpahayag sila ng testimony na kagaya nito? My friends, alam niyo po kung anong ibig ko sabihin. Kanina binanggit ko sa inyo, God's faithfulness is not being determined by our performances. Ang ibig ko pong sabihin dito, yung mga taong magtatapat, I'm speaking on our side. Yung mga taong magtatapat sa Panginoon, they will experience more of God. Definitely. Kasi binubuksan nila yung pintuan ng pananampalataya at pagtitiwala nila sa Diyos. Na kahit anong dumating, kahit anong maranasan nila sa kanilang buhay, pinipili nila ang magtapat. At dahil doon, mas mararanasan nila ang kapangyarihan ng Diyos. They will have more of God. Why? Because they chose to be faithful. Anong sinabi po ng scriptural text? Yung 5, binigyan pa ng another 5. Yung 2, binigyan pa ng another 2. Why? Because of their faithfulness. At yung pinagkatiwalaan ng isa, ano pong ginawa sa kanya? Tinanggalan pa siya at itinapon pa siya sa apoy.
na kung saan merong pangangalit ng ngipin. Yung mga magtatapat, mga kapatid, they will have more of the power of God in their lives. They will experience more of God in their lives. Kaya kapatid, hinihimok po tayo ng mensahe ng Diyos sa araw na ito. Ipatupad natin ang pagtatapat. Ano man ang kalagayan mo ngayon, ano man ang iyong estado sa iyong buhay espiritual, whether you are a pastor, you are a church leader, you are a Bible study leader, you are an ordinary member, kapatid, gawin mo ang pagtatapat. I will specifically focus or give an emphasis to a member, yung plain member. Kung ang kalagayan mo ngayon sa Diyos ay isang mananampalataya at kung ang hinihingi sa iyo ng Diyos, pagtatapat sa tawag mo bilang Kristiyano, huwag kang makiayon sa mundong ito, magtapat ka doon. Magtapat ka doon. Pagdadalo, magtapat ka sa pagdadalo. Pananalangin, magtapat ka sa pananalangin. Pagbabasa ng salita ng Diyos, magtapat ka dyan. Sabi po ng Bible, huwag nating kaligtaan ang pagdadalo. Palagi gawin mong kabahagi ang iyong sarili, ang iyong buhay sa gawain ng Diyos. And you will see the difference, my friends. You will see the difference. Makikita mo. Dahil darating at darating ang pagkakataon, there will be an accounting. Ito pong tatlong pinagkatiwalaan sa parabola, dumating yung pagkakataon, bumalik ang kanilang master. And they were accounted for to what was entrusted on them. Yung 5, yung 2, yung 1. Sila po'y humarap ng pagsusulit sa Panginoon. Faithfulness is our response to everything God did for us. Alam mo ba kung ano ginawa sa inyo ng Diyos? Naintindihan po ba natin kung gaano kadakila ang ginawa ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, ng banal na Espiritu Santo sa atin? If we understand that, our response should be faithfulness. Amen? Sabi ko po kanina sa inyo, it is the thing to how God will welcome us into His kingdom. My friends, my fellow Christians, my fellow leaders in the church, let us enforce faithfulness. Let us urge, let us encourage, let us compel ourselves and our fellow believers to commit to this call. Faithfulness. Ipamuhay po natin ito. The world needs to see our faithfulness to the one who called us, to the one who raised us, and that is our Lord Jesus Christ. Amen po. Kapatid, soon and very soon, Jesus will come again. His coming is near. Hallelujah! Praise God. Parating na po ang Diyos. And we are excited. I am excited to hear from Him those statements. Well done, my good and faithful servant. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Let me pray for you, Lord. Salamat po sa iyong mensahe sa amin sa araw na ito. Pagpalain mo ang mensaheng ito sa puso ng iyong mga anak. Dakilang Ama, hayaan mong maranasan, maramdaman ng iyong mga anak ang iyong kapangyarihan sa kanilang mga buhay. Palakasin mo po ang kanilang spiritual na buhay. Palakasin mo ang kanilang pananampalataya. At kung anuman ang gawain, ang balakin ng kaaway sa kanila, sinasaway ko po ito sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. And I apply the blood of Jesus, Lord, on your people. Tulungan mo po silang magtagumpay laban sa problema, laban sa pagsubok, laban sa anumang gawain ng kaaway sa kanilang buhay. Panginoon, yakapin mo po ang bawat isa sa iyong mga anak. Iligtas mo po sila, Panginoon, sa anumang kapahamakan. Sa pangalan po ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo ng Diyos. Ito po ang aking panalangin. Everyone say,
Amen. God bless you all po. Please keep us in your prayers and I will keep you in my prayer. And mahal ko po kayong lahat. Ingatan po kayo ng Panginoon.